dito kay Glenn Chong, mga kababayan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na pagkatapos po ng 6 months na nanalo, no, ang ating presidente, medyo iba na yung tono ni Glenn Chong, mga kababayan. Ayan, yung kapatid natin na si DJ Byron Music, suportahan niyo po yan. Yung mga kapatid natin na sumusuporta sa gobyerno. And lalo po si Takeru Miyamoto. Ito pong article na babasahin po natin, mga bossing, galing po kay Takeru Miyamoto. So, nasan ba yun? Takeru. Ayan. So, Takeru Miyamoto po, suportahan nyo dun sa live stream. Probe ex-lawmaker over disrespectful remarks versus First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Ayan. Ayan. Okay, medyo malabo lang, pero babasahin ko sa inyo. An official of the Bureau of Immigration yesterday asked the Supreme Court to investigate and look into the possible disbarment for former Biliran Representative Glenn Chong over his alleged reprehensible remarks against First Lady Liza Marcos. Ito po ay pag-uusap yung tungkol po doon sa mga lumalabas sa bibig ni Glenn Chong na sasampalin kita. Gago! Kukurutin kita. So, yung mga gusto, pero mas ramdam ko si Glenn Chong, mas gusto niya yung kurutan-kurutan, yung sasampalin kita, o yung mga ganyan po. In a letter, ito mga kababayan, in a letter to Chief Justice Alexander Gesmundo, BI, yung Bureau of Immigration, Deputy Commissioner Daniel Logan said Chong's alleged remarks against Marcos were not only unethical. Biruin mo nga naman, no? Gusto mo pa attorney ang tawag sa iyo, tapos yung mga sasampalin kita, kukurutin kita, o yung mga ganun. Yung nung nanalo ang Pangulo, nakita nyo po, nagsalita na ang taong bayan. Na talagang si PBBM ang kanilang presidente after 6 months na hindi napagbigyan ng daya si Bongbong Marcos. Gago! May din no? May katok din, mga bossing no? So, nasa na tayo? But also violative of the Code of Professional Conduct for Lawyers. Ayan na, mga bossing. Logan was referring to the statement Chong made in public, allegedly saying that he would slap the First Lady. According to Logan, the remark was made during the recent prayer rally. Okay, kita mo? Doon pa mismo sa prayer rally, mga kababayan. Si Pangulong Duterte parang ang picture nakaganon pa Dating Pangulong Duterte nakaganon pa. Pero pagka sa umpisa, opening prayer tayo. Opening prayer, okay? Pagka opening prayer, hanggang matapos na, maririnig mo na lang doon, anti-government. Ay, nako. Sana all. Natutuloy ko to. Such reprehensible remark not only demoralized the dignity of Attorney Liza Araneta Marcos as the First Lady of our country, but also reflect a disturbing attitude towards women in general. The letter read, "This matter shall be thoroughly investigated by the appropriate authorities to warrant accountability and uphold the integrity of our legal profession." Ayan, mga kababayan. Kala nila, mga boss kaya lang, alam ko na din po yung nito, no? Alam ko na din po ang sasabihin nitong mga to. Gagaya yan kay Senator Robin Padilla. Gago! No? Demokrasya, tol. Tsaka yung mga salitaan nila na wala na pong demokrasya sa Pilipinas. Sinisikil po nila ang ating pamamahayag. Yung mga ganun po. Pero dahil po matalino ang mamamayan ngayon, mga kababayan, alam ng mamamayang Pilipino na sila po yung nag-umpisa, no? Kung bakit po sila
nalalagay sa ganitong mga pagkakataon, sa mga ganitong pangyayari. Gago! Ayun po mga bossing, magbasa ka ng comment. Oh, ayan. Dito po mamayang konti po mga kababayan, magla-live po ulit tayo patungkol naman po no doon sa hearing no ng PCSO doon sa Lotto game mga kababayan, dahil po hanggang ngayon hinihearing pa po. March 18, Senate resumes hearing on integrity of PCSO Lotto games. Ayan po. So tago-taguan kaya ang mangyayari, o habol-habulan po, o kusang susuko. Gago! So, bago po tayo magtapos mga kababayan, wag niyo pong kalimutan na i-like, i-share, at mag-subscribe po kayo dito sa ating channel. Okay, mga bossing, Chief Amo Sir, ako po ay magpapaalam na. Mamaya po, no, magbabalik tayo para i-discuss po natin yung tungkol po doon sa hearing ng PCSO Lotto Games mga kababayan. Tama yung si Milyonaryo, sikat. Baka tatakbo yan, iboto nyo ha, sabi ni Spon Rivera. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.